Hi guys! Belly Russo is back in the forest! Welcome po sa lahat ng followers, viewers at gustong manood. Sana panoorin yung buong video. Nandito na naman kami sa forest, bagong forest. Kasi wala akong work today. Ayokong ma-stress or mag-stress, mag-isip ng mga work, paperwork sa work. Kaya the best way to release down stress ay foresting. At alam nyo ba, ang nakita namin ngayon, ipapakita ko kung anong mushroom dito. Ang unang mushroom na aming nakita ay kundi Supilova biro o tinatawag na yellowfoot mushroom or chanterelle or tinatawag na funnel wax chanterelle. O ito. Ito. Yan, nakikita nyo? Medyo naninigas. O, naninigas yung ano niya. Oy, putol. Naninigas dahil freezing sa gabi. Tapos may isa pa. Malaki, oh. Malaking yellowfoot mushroom. Oy, masaya na naman ang peg ni IT. So, watch my full video para marami tayong exciting. Meron akong mga exciting ipapakita sa inyo. Agoy. Hi. Ito oh. Yellowfoot mushroom. Ayan, masaya ang peg ni Lola. Usap-usap lang tayo kasi tahimik dito. Wala tayong kompetensya sa kadaldalan. Masarap naman magdaldal minsan. Once in a blue moon. Alam nyo man, ako sa work tahimik. Tahimik para, ano naman, limited yung Finnish language natin. So, tahimik lang tayo. Yan ang the best way to do when working with the Finnish company. Aroy. Halika, my dear. Meron dito maraming yellowfoot. Come closer. Come closer. Nagpapraktis yung partner ko sa ano. Kasama ko lagi yung anak ko. O yan o. Uy. Malaking yellowfoot. Uy. Sandali. May ano sila. Yung sa spider web. So ayaw kong kunin yan. May spider web. So let it be. Pero meron dito. Oh, come closer. Very big. Oh my. Very big. Na-frozen yung ano niya, katawan. Frozen. Kasi malamig na kasi sa gabi eh. Oh, tumitigas. Meron pa ba? That is our first approach dito. So, hopefully marami pang mushroom or meron pa kayang yellow chanterelle? We'll see. We will see. So, ayan. Ang lalaki na nila, oh. Tingnan nyo. Tumitigas. Pero okay lang. Kasi itong mga yellowfoot mushroom hanggang hindi pa matabunan ng snow, nandyan pa yan sila. Sila yung late na mag-grow pero late din yung makasustain sa lamig. Dito pa, oh, tingnan nyo, nakatago. I will show you, nakatago sa dilim. Ay, wag na, may mga fungus. So, hindi natin yan kunin. Easy lang to eh, kasi malinis, oh. Ay, naputulan. So, yan.
Diba? Maganda, may yellow foot mushroom dito, mga malalaki. Yan, oh. Kunting linis lang. Ang mga maraming ano dito, dumi, nasa ilalim ng hole dito. Pagbuksan nyo, ganyan. Tingnan nyo, kasi may hole. Diyan, may mga uod, magtatago. So, kailangan before storaging, drying, buksan, hatiin, tapos linisan. Yan, oh, ganyan. Example lang yun, example. Ay. Matigas. Matigas pa sa ice cream. So, yan. Guys, ipapakita ko sa inyo yung mayroong ditong tinatawag na jack-o'-lantern. Pag chanterelle season o golden chanterelle season, yung kulay nila magkapareho. Kaya minsan, delikado baka masali sa harvest sa chanterelle yung jack-o'-lantern. Tinatawag siya na jack-o'-lantern kasi umiilaw siya sa gabi. Kasi nga lantern eh. Pero sino siguro yung nakadiscover? Hindi naman ako nag-research kung sino nakadiscover. Baka si Jack. Yun. Kasi Jack-o'-lantern. Oh, ayan. Yan po. Yan, yan. Yan po yung laging tumutubo sa mga batandang root. Ganito. Yan, oh. Lumalaki din yan. Yung medyo bata, yan, oh. Yan. Yan. Oh. Pag lumalaki din yan, parang chanterelle. Pero, yung buong pamilya, isa lang yung root nila. So, ibig sabihin, isa lang yung bahay. Hindi kagaya ng golden chanterelle, iba-iba. Yung parang naghihiwalay na sila ba, humahiwalay sa parents nila. Kagaya ng mga locals na pag 18 years old, umaalis na. Pero yung jack-o'-lantern, parang Filipino family. Kahit may apo na, may anak na, may nangangapo, nakatira pa rin sa bahay ng nanay at tatay. Kasi ayaw umalis. O, ganun yan si jack-o'-lantern. Yan, oh. Maamoy yan, maamoy. Poisonous yan, hindi naman nakakamatay, pero it can cause gastrointestinal problem, vomiting, LBM, o tinatawag na ripple, at saka dizziness. Tapos, ano pa yan? Yung nahihilo ka. O, so yung mga ganon. Pero, kailangan mag-ingat tayo. Oo. Bago natin kainin, lagay sa bibig, so huwag muna natin. Kasi minsan naman yung mga poisonous mushroom na hindi nakakamatay, pero pag kakainin mo, yung bunganga mo, yung lips mo, parang yung sa mga bagong uso ngayon na naka-enhance na yung lips, lip enhancer o. Kung gusto nyo walang bayad, poisonous mushroom na lang yung ilagay sa bibig para maganon yung nguso nyo. Ganon, lumalaki. Oo. Yung mushroom, libre sa forest. Pero, no, it's just a joke. Pero kasi, hindi naman yan, ibig sabihin na, yung funny or maganda yung effects. So, pero yun ang magiging resulta. Parang lip enhancer pag kumakain ng poisonous mushroom. Yung bibig mo ang unang makikitang result na poisonous yung mushroom. So, dito kami, naglalakbay sa kagubatan. Ito yung view. Yan, ang ganda tingnan. They're all birch tree po. Yung mga puting kahoy dyan. Yan. Tinatanim po yan sa may-ari. Tapos nililinis din nila. Yung taga-alaga ng forest. Oo. Di ba maganda? Alam nyo ba yung skin ng birch tree? Pag magdadry, mag-change yan. Yan ang ginagamit na pang-apoy sa mga sauna. At saka hindi na kailangan gumamit ng papel. Easy lang yan. For survivor naman, pag during winter, yan, kuskusin mo lang yan. Papakita ko, example. Kuskusin mo lang yan, parang papel. Yan, oh. Yan. Ito, mga ito. Yan, oh. Pwede itong pang-apoy. Mabilis itong nangangapoy. Kaya, yung fire dito, kahit winter's time, dito sa Europe, or dito sa Finland, prone sa fire. Kasi kahit winter siya, mabilis masunog yung mga
forest. Dahil yung klase ng kahoy dito, mabilis anong tawag niya na? Mabilis masunog. O yan, kasi yung skin nila ay panggatong. Tapos ang daming panggatong kasi naglinis. O, pwede pa ipadala sa Pilipinas. Oo. Tapos, one reason, marami silang kahoy dito kasi business nila is paper. Oo. Pero, alam nyo ba, sila dito, maalaga sila sa forest nila. Hindi yan sila pwedeng makaputol kahit sa sarili nilang lupa. Pag mga more than 20 years old or more than 30 years old or 50 years old na or over 100 years old na kahoy, hindi na yan sila makapagputol niyan. Kasi kailangan nila ng permit sa government o sa ATIPA, Department of Nature and Natural Resources. Oo, may kabayo, nakalibang. Pero si kabayo hindi ko nakita. May kabayo kasi dito, may place na may mga kabayo. Oo. Yan po dito sa Finland. Tahimik, fresh na air. O kaya kahit may mushroom man o wala, ganito pa rin kami habang wala pang snow. Yung sa amin, yung forest trekking po, hindi po yan bago. Hindi po, dahil season ng mushroom, nagpo-forest trekking kami. Hindi po. Nasanay lang po ako na kahit nung araw na wala pa akong anak, natuto akong maging close to the nature. Dahil yung mga family ng asawa ko, mga friends, nag-i-enjoy sila sa forest trekking. So, it's so nice. So, ayan. Maraming yellowfoot mushroom. Sabi ni Mr. wala daw. Pag ako, ang lalaki ng mga mata ko. Ano yan, no? Malalaking mata, makahanap talaga ng mushroom. Di ba? Ang ganda ng view. Tapos, may mga lingonberries po. Ngayon, meron pa. Pero, maliit lang dito. Oh. May mga lingonberries at kunting blueberries, pero it's not right time to pick them kasi late na. Pero sa mga nag-forest camping or yung mahilig mag-vilos, camping, vilos or trekking, and then camping dito sa Finland. Pero kaya mga cowboy, mga tao dito, hindi mo arte. Tayo lang, mga mahirap pa, mga arte pa. Sila, sanayan sila sa mga ganitong, klaseng buhay na, yung simple ba? Yung hindi sila mahilig sa kompetisyon na may bagong bag. Mga wala, hindi sila masyadong ganyan. Meron naman, mostly in the city, in the Helsinki. Pero, hindi yung utang, hindi sila bumobil na dahil sa utang. Oh, but, nature is ang pinakauna nila ditong hobby is nature, forest trekking. Yun lang ang pinakamaganda dito. Healthy, malayo sa pollution. May kausapin mister ko. Non, supiluba virubahan yasa. Yo, si haitamela vanin iko kabilo retkeya sada hapia. Non. Nini, kula. Oh, yan. Nagdadalan. Meron pang mga kunting blueberries. Sabi ng mister ko na wala pa daw wala na daw kaming nakitang mushroom. Pero pag ako maghanap, meron. Siya lang. Kasi mas gusto niya is more walking. Oo. Pero nag-i-enjoy siya. Masaya siya na ako yung nag-i-encourage sa kanya na galing from Philippines na walang ganito. Ako yung nag-i-encourage na during free days we're going. Kasi nasanay ako. Sinanay ako hanggang natuto ako, hanggang na-in love ako sa nature, na-in love ako sa forest and nature. Yun lang ang problema dito when the November,
Yun lang ang problema. Maulan, madilim, wala ng dahon, wala ng mga ganitong kulay. Yan lang po ang pinaka-miserable time na hindi ko gusto. But still, I will find a way na sana ko mag-enjoy. Saan kami mag-enjoy? Oo. Kasi pwede pa naman mag-forest pag wala lang ulan. Tapos kahit madilim yung November, December. Pero anong maganda doon? Pag may snow, yan ang maganda. Kasi lumaliwanag yung paligid. But anyway, hindi lahat ng season na maraming snow at the moment na mga November, December. Wala. Pero you can still go to the forest. Dala ka ng headlight, dala ka ng flashlight, mga warm clothes, ganito. Tsaka pwede pa rin mag-barbecue. Or magdala kahit maglitsong baboy. Oo. Tahimik, walang kontra. Kasi yung mga forest nila, lalo na yung mga segregated forest na for all Coilo Aloe, or you call that all Coilo is outdoor recreation forest, ay may nilalagay silang mga barbecue place o grilled place. Yung libre, yung kahoy, yung sayo na lang is, yung apoy na lang at saka pagkain dadalhin. Tapos may cover pa. Oo, yan lang maganda dito eh. It's really a privilege. Kaya meron akong nakikitang nagrereklamo, ganun-ganun. Wala ka pang nahanap na trabaho sa Finland, huwag ka munang magreklamo. Kasi pag may trabaho ka, yun ang pinakamahirap. Mahirap po magtrabaho sa Finland, lalo na sa language. Ako, nahihirapan ako. Always nahihirapan. But I'm grateful kasi yung mga workmate ko na mga Finns, tumutulong naman sila. Naintindihan nila, it's not our mother tongue na easy. Mahirap nga yung sa English eh, ano pa kaya sa Finnish? Oo. Sino ba? Sino ba? Kasi sila hindi nila alam yung English eh. Hindi nila alam yung Bisaya eh. Kahit sa anong dictionary sa Google or sa books dito sa Finland or sa library, walang Bisaya language o. Ako lang, o saka yung mga Bisaya dyan, no, na nandito sa ibang bansa, tayo lang marunong mag-Bisaya. Oh. Marunong pa tayo mag-Tagalog. Yung mga Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya. O ayan, ang daldal ko na. O ayan, may isang kalsada doon, iwan ko nito, bagong place to, may kalsada din dito. From left to right, may kalsada, pero hindi yung maraming sasakyan. O, ayan, so we'll continue. I will finish my talking, and I hope you just enjoy. Minsan naman masarap kasi makipag-usap kahit sa camera lang. Kasi nafe-feel ko yung mga audience ko nandun, no? Parang nasa stage ako. This is my stage. Welcome. I'm showing the place. Yung decor, yung mga props ko ay kahoy lang. Kaya lang walang monkey. Siguro ako lang yung monkey. Enjoy watching. Yan pa. Sabi pa nila nag-usap sila ng lalaking may aso. Wala na daw mushroom. Yan ano to? Ano yan? Laki. Ang lalaki. Ang lalaki ni Yellowfoot. Pero pa nga akong nakitang penny ban, pero lata na. Hindi na kasi nila season, nag-ano na sila. Expire. Yan. Ay, ang ganda. Okay lang naka-frozen sila. Malamig kasi eh. Malamig na kasi eh. Feels like winter. Nasa -2. Oh, ang bilis nang maputol kasi naka-frozen. Meron pa dito, dalawa. Kamay maliit. Kunin natin. Oy. Nakatago. Patulagan. Marami nga eh. Ayan. Igagapang na naman ni IT itong mushroom na ito. I'm crazy in love. I'm crazy in love daw sa mushroom. Oo. Of course. Mag-i-enjoy talaga ako sa forest pag may mga mushroom. Opo, totoo po yan. Pag may mga mushroom, mag-i-enjoy ang peg ni IT. Ang peg. Pwede ding pig. Baboy. Kasi, pero huwag naman natin i-discriminate yung sarili natin. Mahal natin ang sarili natin. Di ba? Uy, agad natanggal. Naka-frozen eh. Pasensya na, ganun talaga. Huwag kayong magtataka kung bakit laging naputol yung petals. Kasi naka-frozen yung ano niya, oh.
Narinig nyo? Yan o. Frozen. So, tumitigas. Nuni, dami po. Daming supilo, yellowfoot mushroom. Andyan o. Nagtagtago. Nagtatago sa dilim. Uy. Tangkad-tangkad. Yellowfoot mushroom. Dami. Ang dami po. Dami. Sabi nila wala na pero dami po. Dami. Buong pamilya nandito. While listening yung tika. Yung woodpecker ba nandun sa taas. Gagapang ako at hahanapin kita. Uy, basa na to. Oh. Ay, hindi naman. Ay, basa naman ngayon eh. Basa at saka frozen. Ganda. Ang ganda, ganda. Oh. Yung may part na hindi na siya basa, hindi na siya frozen, pero basa na. Oh. Hindi na siya ganun ka, ingat ako, baka matamakan. Oops, oy, halos. Ay, putol kagad. Meron pa dito. Yan o. Oops, ang laki nito. Uy, naputol. Sige lang, naputol. Oh. Uy, ito may ano. Ay. Baka matusok tayo niyan. Ay, huwag kang mahulog. Oh, meron pa. Yeah, oy, nandun pa. Look. Closer, Daddy. Can you see that? Magkapareho ng kulay. Ang laki-laki. Uy. Nagtatago pa. Oo. Basa na. Nandito pa. Ang laki-laki. Hi. Nandito. O yan. Sa ilalim. Hirap hanapin, di ba? Kasi nasa ilalim, katabi ng pump mushroom. Huwag natin hawakan yan. Ito lang. Meron dito. Dalawa. Sarap kung mag-camping, tapos magluto agad ng mushroom. Agoy, sarap talaga. So, dito po, isang grupo. Putulan natin yan ng sagbot, ng ugat-ugat mamaya. Kunin muna natin yung mga uy, as in, magandang place na to. Ang dami. Pero alam nyo, yung chanterelle, basa na sila. May isang pamilya akong nakita.
As in, nag-ano na sila. Hindi na season. So, ito na lang yung season ngayon. Yan o, ang hirap alam niyo ba, mahirap na nga itong yellow fruit mas hanapin dahil sa yung kulay. Dahil yung mga dahon din, kakulay. O yan. Pero anyway, kailangan talaga ng patience. Patience is a virtue po para magmasumpuri. At saka nakaka-enjoy talaga po. Yan lang ang masishare ko sa inyo na super enjoyment po talaga yung magmamasyong. Pag ganito tahimik, as in healthy. Nagtatago sa ilalim. Ano ba yan? Ano ba yan? Sapot lang. Alam nyo guys, itong forest trekking namin or mushroom foraging din, kahit late na ng autumn, meron pa pong natitirang mga mushroom like yellowfoot mushroom. So, ito yung pinakamatagal na season ng yellowfoot na sila yung pinakahuling mag-survive sa late autumn. So, meron na naman. So, yan o. Pasensya, hindi nyo talaga makita kahit lapit. Kasi nakatago. Nakatago lang talaga sila. Ay, nahulog. Yan, nandito pa sila. So, yan ang maganda. Pag kahit late na ng autumn, meron pa. Ay. Meron pa rin eh. So, yan, masagana yung forest trekking namin. Kasi, meron pang mushroom. So, thank you for watching guys. Sa ulitin po, sana na-enjoy kayo sa aking video. Medyo, maraming daldalan ngayon kaysa mushroom picking. Kasi hirap po maghanap ng yellowfoot mushroom o funnel wax dyan. Pero meron kami isang basket. O, ayan. Libreng ulam na po para sa gabi. So, ingat-ingat tayo. Simpleng buhay ay masayang tunay. Kahit man dumidilim ang Finland, we are motivated to do something na saan tayo maging masaya. God bless at ingat-ingat. Biriruso po. Taong gubat.